Mga impormasyong kailangan nating malaman, mga kaganapang nagiging bahagi ng ating kasaysayan. Narito po sa Batang Gapo News TV. Magandang araw, ako si Kathleen Jose at narito ang ating headlines. Regional Best Peso 2014 Award tinanggap ng Peso Olongapo. Sanitary Landfill Facility sa New Cabalan, formal nang pinasinayaan. 60 Seconds with Livelihood and Cooperative Development Office Head Edith Tanyana. Mga bagong onesto, muling kinilala ni Mayor Rolen Paulino. Regional Best Peso Award 2014 iginawad sa Peso Olongapo sa ikatlong pagkakataon. Narito po ang detalye ng balita. Inuwi ng Olongapo Public Employment Service Office ang Best Peso Award 2014 para sa Highly Urbanized Cities category na ibinigay ng Department of Labor and Employment at Peso Managers Federation of Central Luzon. Ang mga kalaban namin doon sa ibang kategory ay yung Province of Pampanga, which is very, very active. Hall of Famer na kasi yan. Yung Province of Bulacan, and then yung sa city category, yung San Fernando, Angeles, at saka yung Tarlac City. Tatlong nominasyon ang tinanggap ng Peso Olongapo mula sa 5 kategorya. Na-hit po namin yung 166% performance above the target po natin, which is very remarkable kasi ibig sabihin po nun, above expectation yung naibigay na performance ng Peso Olongapo. Nagtulong-tulong po kasi yung mga staff ng Peso na makuha yon. So, yun po yung isang pinaka-pagmamalaki ng Peso Olongapo for the year 2014. Lubos ang pasasalamat ng ahensya sa tulong at suportang ibinibigay ni Mayor Rolen Paulino sa kanilang tanggapan. Kalinisan ang isa sa mga prioridad ni Mayor Rolen Paulino. Sanitary Landfill Facility ng lungsod, formal nang binuksan. Narito si Ms. Cathy Mancao Ramos sa detalye. Kaugnay ng proyekto ni Mayor Rolen Paulino ng paglilinis ng mga ilog, isa sa kanyang priority projects ang paglilinis at tamang pamamahala ng mga basura ng Olongapo. Kung kaya't ngayon, ating sasaksihan ang pagbubukas ng isang makabagong sanitary landfill na tutugon sa tama at maayos na pagproproseso ng ating mga basura. Pinangunahan ni Mayor Rolen Paulino at ng opisina ng Environmental Sanitation and Management Office o ESMO ang pagbubukas ng isang makabagong sanitary landfill sa Barangay New Cabalan upang paglagakan ng mga nakokolektang basura ng syudad. Titimbangin po yung basura na papasok, papunta po rito sa sanitary landfill. Makikita natin kung gaano po karami o ilang tonelada ang basurang itinatapon dito sa sanitary landfill araw-araw. Dito po sa parting left side, dito po itatapon, ilalaglag yung pong mga basura. Lahat ng recyclable, lahat ng pakikinabangan, itatabi nyo, ipag-iwa-iwalay, kukunin nyo. Ang itatapon lang po natin dito, sa cell na to, ay yun pong patapon lamang talaga. Ang sanitary landfill ang papalit sa dating open dump site ng syudad. Ito ay mula sa DBP loan na nagkakahalaga ng mahigit sa 300 million pesos. Well, okay, gusto ko lang liwanagin. Ito ay soft opening, operational, pero hindi pa siya fully operational. Ngayon kasi ito po yung mga basurahan lahat nila dito dinadala for proper treatment. Pagkatapos lahat ng mapapakinabangan, yan ay kukunin, nire-recycle. May mga kumukuha mga taga Maynila, mga ibang mga industrial na mga kinukuha yan. Pero importante ho ron, yung mga katas, yung mga dumi na dapat pupunta sa ilog at pupunta sa ilalim, yun po ang trabaho ng landfill. So, makakatiyak na po tayo ng mga, alam niyo naman, kasama po yan sa project natin sa mga ilog. Pati ho yung mga ilog natin na dinadayuhan natin ng mga katas-katas na yan, ay masisave na po at hindi na talaga pasama doon yung mga maraming basura. Inaasahang magbibigay kabuhayan din ang pagbubukas ng SLF sa mga mangangalakal o scavenger sa lugar kapag fully operational na ang pasilidad. Well, mabuhay na buhay pa rin ho sila dahil sila yung tutulong na mag-recycle. Kung tawagin sa MRF po, yung mga reusable, na sila pa rin ang mag-recycle niyan, sila pa rin yung mga maghahanap buhay, wala akong madi-displace. Ito, isa part 2 ng paano natin para linisan ng kapaligiran. So tayo mismo sa mga bahay natin, mag-umpisa tayo na yung mga basura natin ilagay sa tama at kung maihiwalay na natin yung mga bubulok at saka hindi na bubulok. Tapos tulungan nyo na rin ako na maglinis ng ilog
Dahil iba ho. Kung tayo man sa ngayon, importante ho, yung future natin, yung pong mga kinabukasan natin, dapat malinis na tayo. Reporting para sa Batangapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Senator Cayetano binisita at kinumusta ang mga tsuper sa lungsod. May ulat si Binibining Sheila Sambilyon. Tila extended na Pasko para sa ating mga driver matapos ibigay ni Senator Alan Peter Cayetano ang kabuuang pondo para sa kanilang mga proyekto na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Ang naturang halaga ay para punuan ang puhunan ng Olongapo, San Marcelino, Castillejos, Subic Transportation and Multipurpose Cooperative para sa iba't ibang proyekto. Isa sa mga nais ni Cayetano ay maiiwas ang mga driver sa 5-6 at mabaon sa utang. Ang naturang turnover ng pondo ay dinaluhan ni SBMA Director Cynthia Paulino, Kagawad BJ Cajudo at Liga ng Barangay President Randy Sionson. Laking tuwa at lubos ang pasasalamat ng mga drivers kay Senator Cayetano at nangakong palalaguin at pangangalagaan ng naturang pondo. Nauna rito ay namahagi ng pamasko si Cayetano para sa mga batang residente ng Barangay New Calalaki. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo sa aming barangay at sa lungsod ng Olongapo. Napakalaking tulong po ng ibinigay niyo po sa Transport Group ng Olongapo City. Para sa Batangapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Muling nagsagawa ang Department of Trade and Industry Zambales and Olongapo ng isang kapihan at nagbigay paalala at nagulat sa publiko ng mga naging proyekto ng kanilang tanggapan. Narito po si Billy Mustajo sa detalye ng balita. Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI ang accreditation ng mga repair shop sa Olongapo at hinikayat ang mga residente na magpagawa lamang sa mga accredited ng kanilang opisina para sa mas maayos na serbisyo. Ito ang tinalakay ng DTI sa regular na kapihan kung saan nila nilalatag ang kanilang mga plano at proyekto. Kabilang sa mga repair shops ang automotive and heavy equipment, engine and engineering works and machine shops, electronics, electrical, air conditioning and refrigeration service and repairs, at office and data processing equipment. January 30, 2015 ang deadline para dito. Ito ay nasa ating batas na ang mga service repair shops dapat accredited. So, merong kategorya yan, merong 5-star, 4-star, 3, 2, 1. So, ang category na ito base sa equipment na ginagamit nila, base rin sa certification or doon sa mga klase ng taong meron sila doon sa kanilang repair shop. And of course, yung sumusunod doon ng capitalization dahil nga yung mga equipment na available. Isa pa sa mga naging tema ang business name registration alinsunod sa Republic Act 3883 na ayon sa kanila ay mahalaga para sa pagiging legal ng pagninegosyo, paglalagay ng mga signboards at pagkakaroon ng mga official receipts. Isa ito sa mga requirements sa pagkuha ng business permit. Nabanggit din sa kapihan ang ukol sa proyekto nilang Shared Service Facility o SSF, kabilang ang lungsod ng Olongapo sa 12 munisipalidad sa Zambales na nakikinabang dito. Layo ng SSF na makatulong sa micro, small at medium enterprises. Para sa Batangapo News TV, Billy Mustajo nag-uulat. Mga bagong onesto ng lungsod, binigyang pagkilala ni Mayor Roland Paulino. Nagbabalik si Ms. Cathy Mancao Ramos sa ulat. Simula ng bigyang halaga ng ating butihing mayor ang mga onesto ng lungsod, dumadami na ang nagiging matapat na mga individual ang naglulutangan upang maging ehemplo ng lahat. Si Mr. Emiliano Lopez, isang tricycle driver of Unit No. 3161 na taga Waterdam, Gordon Heights, ay nagsoli ng cash na nagkakalaga ng 126,000 pesos kay Ms. Ana Ternate, stall owner ng West Bakbak Public Market. Ang iniisip ko po kasi, kawawa naman yung nawala nito, hindi ko alam kung kanino ko isosoli. Hindi naman kailangan yung mga naiiwan sa tricycle dapat interesin Merong nag-i-interest po talaga, kaya lang yung iba, meron ding magandang kalooban na tapat na nagsusoli. Kahit gaano kahirap ang buhay ngayon, di siya nagkaroon ng interes sa pera na naiwan sa kanyang tricycle. Si Mr. Nati pa mismo ang nag-report sa Mayor's Office sa kahangahangang ginawa ng driver. Hindi na niya daw inaasahan na may balik pa sa kanya ang pera niya. Yung bag ko nakasabit sa harapan niya sa tricycle para daw
kung sino yung maghahanap, makikita yung bag ko. Oh, tapos, ayun na po, naibalik din sa akin yung bag ko. Nandoon din yung pera. Salamat ng marami sa iyo sa pagmamalasakit mo rin. Kasi alam mo yung pera na yun, ginagamit namin sa gawain ng Panginoon. Sa totoo nga, nandoon pa yung pang Thanksgiving ko eh. Salamat ng marami sa iyo dahil naibalik sa akin yung pera ko. Labis naman na natuwa si Mayor Roland Paulino dahil tunay na kapuri-puri ang ginawa ni Mr. Emiliano Lopez. Reporting para sa Batangapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Mga programa po namin ginagawa, kami reflexology, meron po kaming massage, magkakaroon na rin po kami ng dressmaking, coming na rin po yun. Accessories making, recycle, mga ganun po. May baking po tayo na ginagawa lagi. Bukas po ang aming ugnayan sa 17 barangay, na kung saan po ang bawat komitiba po ng livelihood sa bawat barangay, ay nakikipag-ugnayan po kami para mapalaganap po yung ating livelihood program sa ating mga constituents. 4,000 na po mahigit ang mga napag-graduates po natin. Tapos po yung iba po, nasa SPA na rin po sila. Tinitingnan din namin po yung outgoing tsaka yung outcome po ng mga programa natin. Kaya nga po lagi po sinasabi ni Mayor, andito po ang livelihood na makapagturo, makapagbigay ng ugnayan para sa kanila. Ito po yung libre. Wala po kayong gagawin kundi pumunta lamang. I-spare po nyo yung time nyo para sa kaalaman na makukuha po ninyo, na magagamit ninyo habang buhay. Turuan po natin sila mangisda. Wala pong taong tamad pag may determinasyon matuto. Alamin ang mga job vacancies at free training sa Ulat Pangkabuhayan kasama si Michelle Mortel. Isang magandang araw ang bati ko sa inyong lahat mula sa Public Employment Service Office and SBMA Labor Center. Narito po ang listahan ng mga trabahong aakma sa mga hinahanap mo. Kung kayo naman ay kagaya kong mahilig sa libre, ay heto po ang para sa inyo. Hatid sa atin ng Livelihood and Cooperative Development Office ang mga free livelihood trainings na makikita ninyo ngayon sa inyong screen. Yes po, ito ay libre mula sa trainer's fee down to your training materials. So, ano pa nga ba ang hinihintay ninyo? Magmadali na't baka maubusan kayo ng available slots sa mga training programs na ito. Just visit Livelihood and Cooperative Development Office sa kanilang tanggapang makikita sa second level ng ating City Hall for more information. Maghanap-hanap din ng trabaho na magkaroon ng isang magandang buhay. Ito po si Michelle Mortel para sa Ulat Pangkabuhayan. Libreng mass wedding ang muli ay handog ni Mayor Roland Paulino sa susunod na buwan. Sa mga interesado, narito po ang mga requirements. Para sa mga updates, ugaliing tumutok sa balitang hatid sa inyo ng Batangapo News TV. Para naman sa mga mahilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batangapo News Radio, Mayor's Report at Usapang Bayan tuwing Biyernes, simula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio AM 756. Make Batangapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. At muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balitang nakalap ng ating mga kasama. Alaming muli dito sa Batangapo News TV ang mahalagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad sa susunod na linggo. Ako po si Kathleen Jose, ang inyong naging tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!